Hebrew chapter 11 verse 39 to 40. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Amen. Batay sa binasa natin sa Hebrew chapter 11 verse 39 to 40, yung title natin ngayon ay nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Amen. So bago tayo tumalakay sa ating may gusto ba sa inyo na mag-testimony? Wala pa rin. Wala pa rin kayong wala pa rin kayong testimony about sa buhay ninyo? Wala pa rin. Okay. Nasabi na lahat. So, nasabi na lahat. So, itong bagay na ito na sa aklat ng Hebrew, ito'y continuously lamang katulad ng last week. So, alam niyo yung bago ako, sige, ako na lang magte-testimony kung ayaw niyo mag-testimony. So, ako, alam niyo, nung bago pa lang ako sa pananampalataya, kung di niyo, madalas nagdarasal ako nung una ng 3 beses. 3 beses ako nagdarasal. Sa bawat pagdarasal ko, nagmamakaawa ako sa Panginoon na patawarin niya ako sa aking kasalanan. Kasama na doon yung buong kong sambahayan. So, umiiyak ako araw-araw sa Panginoon. Naalala ko pa doon sa higaan ko, sa bawat paggising ko ng umaga, nagpe-pray ako sa Panginoon na humihingi ako ng kapatawaran. So, walang araw na hindi ako umiiyak sa Panginoon. Umaga, tanghali, gabi, lahat ng yan. Iniiyak ko sa harapan ng Panginoon. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. So, sa araw-araw din yun, pumupunta ako ng simbahan. Walang absent. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, kahit na pang umaga ako, pagdating ng gabi, pupunta ako ng simbahan. Ang biyahe ko, nagbibiyahe pa ako papuntang simbahan. So, pag nagtatrabaho naman ako ng panggabi, kahit walang tulog, diretso na ako sa simbahan. Alam niyo, ginagawa ko yun kasi nga, gusto kong makapagdasal sa harapan ng Panginoon. Ang mahalaga sa akin nun, yung time na yun na gusto ko na makausap si Lord sa buhay ko. Every day. Wala akong ibang ginagawa sa buhay ko, kundi magdasal, humingi ng tawad, yung magsisika. Lahat ng yun, ipinagpe-pray ko everyday sa harapan ng Panginoon. Iba pa yung paggising mo, iba pa yung pagpunta mo ng simbahan, para bang walang kasawaan sa paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Yung naging buhay ko noon, trabaho, bahay, simbahan. Yun lang ang pamumuhay ko noong time na iyon. Na kung saan, nung bago pa ako sa pananampalataya, hindi mahalaga sa akin yung kasiyahan sa mundong ito noon. Wala akong pakialam kung ano ba yung uso ng time na yon. Wala akong pakialam sa mga bagay sa salibutan. Ganon yung pamumuhay ko nung dati. Kung anong uso ngayon, wala akong pakialam. Hindi ako bumibili ng bagong damit, yung mga gadget. Kung ano lang ang gadget na meron ako, yun lang. Kung ano yung cellphone na galing sa Pilipinas, yung ginagamit ko nung time na yun. Pero ang pinakamahalaga sa lahat sa akin noon sa puso ko, yung makapagdasal ako araw-araw. Yun yung nagsisilbi sa akin na kayamanan sa harapan ng Panginoon. Para sa akin, mas uunahin ko yung relasyon ko sa aking Panginoon. Yung makapagdasal ako everyday. Ganun yung mga bagay na ginagawa ko nung time na tinawag ako ng Panginoon. Nung nakilala ko na yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, masaya ako sa relasyon ko noon sa ating Panginoon. Masaya ako sa bawat service. Alam niyo, sa bawat service, inaabang-abangan ko yan. Monday pa lang, para bang sobrang excited ko na. Pinagpe-pray ko na sa Panginoon, Monday pa lang, Lord, sana dumating na yung linggo kasi sobrang excited ako na makinig ng salita mo. Sobrang na-excite ako na marinig yung mensahe mo. Sobrang na-excite ako sa presence mo. Sobrang na-excite ako na makapag-repent ako sa mga kasalanan na meron ako. Ganun yung pakiramdam ko nung time na yun. So yung service sa araw ng linggo, nananabik ako na makinig, nagsalita ng Diyos. Kaya nga ginagawa ko, Wednesday service, Friday, Sunday. Pagdating ng Sunday, hanggang madaling araw, nasa simbahan ako.
Wala akong ginagawa sa buhay ko, kundi simbahan lang talaga. Yun naging kalakaran ng buhay ko noon. So, sa buhay ko, sa bawat service, umiiyak ako kasi nga, every time na maririnig ko ang salita ng Diyos, para bang tumatanim ito sa puso, para bang tumatarak na kung saan na sobrang nasasaktan ako every time na maririnig ko ang salita ng Diyos. Yun yung daan para makapag-repent ako, para makaiyak ako every service. So, ganun yung nangyayari sa akin. Samantalang yung iba, yung mga katabi ko, dahil sa matagal na sila sa pananampalataya, hindi na nila nagagawang makaiyak. Para bang sa pagsamba nila, nagiging routine na lang sa kanila yung bagay na nagsisimba sila, para bang wala silang feelings na nararamdaman. So sila naman, habang ako, umiiyak ako, nagtatanong sila sa akin, ba't ganun? Paano mo nagagawang umiyak? Paano mo nagagawang humagulgol dyan? But every time na makikita kita, lagi kang umiiyak. Ano bang ipinagdarasal mo sa Panginoon? So, naging sagot ko sa kanila, simple lang. Alam kong makasalanan ako. Alam ko na kinakailangan kong mag-repent sa aking kasalanan. At kinakailangan ko rin ipagdasal ang aking pamilya. Kinakailangan ko rin hihingan ng tawad ang kanilang mga pagkakasala. Kaya ako umiiyak sa harapan ng Panginoon. So, yung mga tao, para bang sinasabi nila sa akin, dati ganyan kami. Pero bakit ngayon hindi na namin nararamdaman iyon? Nakikita namin yung sarili namin sa iyo ngayon na kung saan sa harapan ng Panginoon ay wala kang ibang ginagawa kundi umiyak sa harapan ng Panginoon. Pero para sa akin, wala akong pakialam sa paligid ko. Basta ako iiyak ako sa harapan ng Panginoon. Hihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Mas mahalaga sa akin na maramdaman ko yung kapatawaran ng Panginoon sa aking mga kasalanan. Kaya nga, sa buhay ko, wala akong ginagawa kundi simbahan. Kaya nga yung mga tao, kapag ikinukwento ko sa ibang tao, ang kunikwento nila sa akin, si Roger, ang tawag nila sa akin is taong simbahan na. So, binansagan nila akong taong simbahan. Kasi nga, madalas daw nila akong nakikita sa simbahan. So, sa buhay ko, ipinakita ko talaga kung paano yung pananabik ko na mapatahod ako sa aking mga kasalanan. Ipinakita ko sa mga tao kung paano yung pagbabago sa buhay ko. So, dito, sinasabi ko sa inyo, hindi para ipagmalaki ko yung sarili ko. Kundi, masasabi ko na napakasarap pala sa pakiramdam. Napakasarap pala sa pakiramdam na balik-balikan yung nakaraan na kung saan sa puso mo, ang sarap. Ang sarap ng kwento na kung saan one day nakilala mo ang Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam na naranasan mo sa buhay mo na ikaw mismo baguhin ka ng Panginoon unti-unti. Napakasarap sa pakiramdam na kung saan napipil mo yung presence ng Holy Spirit. Ang sarap sa pakiramdam na kung saan balik-balikan mo yung kwento na kung saan umiiyak ka lagi sa harapan ng Panginoon. Ang sarap sa yung kwento ng buhay mo na alam mo kasi nangyari yun sa buhay mo. Hindi ko sinasabi ito para ipagmalaki ko yung mga gawa ko dahil lahat ng yan is naganap dahil sa habag sa akin ng Panginoon. Dahil tinawag ako ng Panginoon at binago ako ng Panginoon. Kaya ako sinasabi ito kasi nga naranasan ko ito sa buhay ko. Hindi dahil para ipagmalaki ko, ikumpara ko yung sarili ko. Hindi. Kundi nais ko na may bahagi ito na sa gayon, maalala na ninyo yung buhay ninyo, yung kwento ng inyong buhay nung nakilala ninyo ang Panginoon. Diba? Ang sarap sa pakiramdam nung time na kung saan tinawag tayo ng Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam na everyday umiiyak tayo. Pero ngayon, bakit nagtataka tayo? Bakit hindi na tayo umiiyak? Bakit ngayon para bang matigas na yung puso natin? Bakit ngayon para bang yung kahit na makagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo nakakaramdam ng konsensya? Bakit kaya every Sunday, hindi na natin magawang makaiyak? Bakit kaya every Sunday, kahit na nagpupuri tayo, hindi na natin magawang umiyak? Kasi yung bagay na naranasan natin noon, yun yung dati. Pero ngayon, kamusta na yung kwento natin?
May pagbabago na ba sa mga kwento na meron tayo? Dito sa binasa natin dito, sinabi, nag-iwan sila ng kasaysayan na hindi makakalimutan. Sino? Sino yung mga tao na yun? Yung kanina sa preaching, sila Abraham, sila Moises, sila Isaac, Jacob. Lahat ng mga mananampalataya ay naisulat sa aklat sa Biblia mismo na kung saan hindi lang basta nakalimutan, kundi naaalala ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga ginawa. So yung mga tao, maging sa henerasyon natin ito, nababasa natin yung kwento ng kanilang buhay. So tayong mga kapatid, ano yung kwento ninyo? Isipin ninyo, ano yung kwento ng buhay ninyo? Baka nag-end na yung kwento ninyo, na hindi pa dapat sana natapos yung kwento. O nasa ending na kayo na kung saan malamig na tayo sa pananampalataya. Naitala sila sa pananampalataya mula umpisa hanggang sa kamatayan nila. Naging tapat sila sa pananampalataya. Kaya naisulat sila sa aklat ng buhay. So napakapalad nila dahil napasama sila sa Biblia mismo. Inallowed ng Panginoon na maisulat ang kanilang pangalan sa Biblia dahil lumikha sila ng isang kwento na kung saan kasaysayan na hindi kayang limutin. Hindi kayang limutin ng Diyos. Naging inspirasyon sila sa maraming mga tao, sa mga mananampalataya. Tayo kaya mga kapatid, yung kwento ng ating buhay, inspired kaya? O kilala lang tayo as a Christian na walang kwento, na walang pagpapahayag patungkol sa Panginoon. Alam niyo, may mga Kristiyanong ganyan. Kristiyano lang, kilala lang sila. Pero wala silang kwento sa buhay nila. Kahit na ikaw mismo hindi mo alam kung anong kwento ng buhay nila, kung paano sila binago ng Panginoon. Kayo, alam ko na may kwento kayo. Alam ko kung paano ninyo naranasan ng Panginoon sa buhay ninyo. Alam niyo yan, kaya lang natabunan na ng nakaraan yung kwento na iyan. Sana dapat hindi yun nawawala. Sana inuungkat ninyo yung kwento na iyan. Dapat sana inaalala ninyo yung bawat kwento na kung saan naranasan ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Dapat hindi lang ito basta kwento. Dapat nananatili itong buhay sa inyong puso. Hindi ito nakaraan, kundi magpapatuloy ito hanggang sa salinlahin natin. Maaari nating ibahagi sa ating mga kapatiran yung kwento ng ating buhay. Maaari nating ibahagi yan sa ating mga anak. Yung kwento ng ating buhay. So bakit hindi natin magawang ikwento? Dahil nakaraan na. Dahil hanggang ngayon time na ito, hindi na natin nararamdaman yung dating tayo. Kwento na lang. Hindi na ito isang kasaysayan na nag-iwan ng hindi malilimutan ng tao, kundi nakalimutan na yung nakaraan. So tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin dapat kalimutan yung nakaraan kung paano tayo binago ni Lord. Alam niyo, yung buhay ko dati, sobra yung pagka-inlove ko sa Panginoon. Kaya nga, yung time na yan, walang mahalaga sa buhay ko. Walang mahalaga kundi yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga kundi mag-pray ako, makapag-repent ako. Ngayon, tignan ninyo. Sa harapan ng Panginoon, itinalaga ako ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. Dati hindi ako nangangaral ng salita ng Diyos, pero itinalaga ako ng Panginoon. Ibig sabihin, masasabi kong another chapter ng buhay ko. Another chapter na kung saan yung buhay ko sa pananampalataya. Ibang kwento naman ito. Ibang kwento na kung saan may ibabahagi ko muli sa mga tao. Yung kwento ng buhay ko. Hindi na katulad ng dati na kung saan hindi ako naglilingkod. Ngayon, naglilingkod ka na. Mas marami ka na maikukwento sa Panginoon. Mas marami ka na maisishare na testimony. So tayo, bilang mga mananampalataya, hindi tayo nag-i-stay as a Christian lang. Hindi tayo nag-i-stay bilang isang mananampalataya lang. Dapat, step by step, may pahina na lumilipas. May mga kwento ang bawat isa sa atin na dapat hindi na nagtatapos.
Ibig ko sabihin, dapat nagpapatuloy. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi yung mga bagay na ito. Kung bakit ko ikinukwento yung nakaraan ko na kung saan nais ko na malaman ninyo na one day, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Lahat tayo ay hahatulan ng Diyos batay sa ating mga gawa. Lahat tayo, sa bawat gawa natin, sa bawat pananalita, sa bawat pag-iisip, mabuti man o masama yung sinasabi natin, paninira man yan o chismis man yan, lahat ng yan ay isinusulat sa aklat ng buhay. Lahat ng yan, sa bawat araw kaya, magagandang kwento kaya ang naisusulat sa aklat ng buhay natin? O masasamang gawa, masasamang pananalita, masasamang pag-iisip kaya ang naisusulat sa bawat araw sa aklat ng buhay natin? Diba? So, hindi natin alam na kahit na hindi natin nakikita ang Panginoon, pero ang Panginoon, nakikita niya tayo. Alam niya ang lahat ng nasa isipan natin. Alam niya kung anong nasa puso natin, kung anong mga pinaplano natin, lahat ay hayag sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin. Kaya nga, itong mga tao na ito, nailathala sa Biblia kasi nga, walang maililihim sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ginawa nila ay naisulat sa aklat ng buhay. Pero naisulat sila sa kwento na ito dahil sa pananampalataya nila. Tayo, bilang mananampalataya, isinusulat yung aklat ng kwento ng buhay natin. Ito ba'y mabuting o masama? So sinasabi sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 13, sabi niya dito, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat na ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa natin ngayon, lahat ng iniisip natin, sinasabi natin patungkol sa ating kapwa, isinusulat sa aklat ng buhay. So ito, sa bawat segundo ng buhay natin, may kwento. Na kung saan lahat ng ito ay sinusulat. Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Ganon din ang sinasabi sa Matthew chapter 12, verse 36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tawang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. So hindi lamang sa gawa tayo hatulan ng Panginoon, kundi sa bawat pananalita natin. Mabubuting bagay ba ang pananalita natin? Katulad ng mga mananampalataya. Bakit sila naisulat sa Biblia? Ano bang pananalita na meron sila? Naisulat ba yung pananalita na masasama? Hindi. Naisulat ang pangalan nila dahil sa pananampalataya nila at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo. Tandaan niyo sa araw ng paghukom, sabi niya, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan. So tayo habang nabubuhay tayo, anong pananalita na meron tayo everyday? Yung kwento ng buhay na naisusulat sa atin. Masamang pananalita ba? Although nakilala tayo as a Christian, pero sa harapan ng Panginoon, pag tayo na, ano bang pananalita, ano bang pag-uugali na meron tayo ngayon? Alam yan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malalaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibiro na hindi nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. So lahat ng pananalita, pagbibiro na walang kwentang pananalita, ito'y hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. Ano ang nararapat na sinasabi ng Panginoon? Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Bakit hindi natin gamitin yung ating bibig sa pagpapasalamat sa ating Panginoon? Pero bakit natin ginagamit yung salita yung bibig natin sa pagsasalita ng masama? Sa pagchichismis, paninira ng ibang tao. Lahat ng yan, hindi nyo ba alam na isusulat sa inyong kwento ng inyong buhay? Sabi ng Biblia, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Bakit hindi natin gamitin yung bibig natin para parangalan ng Panginoon? Sa paanong paraan? Testimony. Sa pamagitan ng pagte-testimony. Sa gayon, nagagamit natin ang bibig natin
sa pagpapasalamat sa Panginoon. So yung mga bagay na tinetestimony natin, kung paano nagtestimony yung mga dating mananampalataya, ganun din dapat tayo ngayon. Dapat yung mga bagay na naisusulat sa aklat ng buhay natin ay mabubuting bagay. Kaya nga pati sa pananalita, hindi allowed. Dahil mag-iingat tayo. Kasi nga, lahat ng sinasabi natin ay naisusulat sa aklat ng buhay. So lahat, tandaan natin, yung kwento ng buhay natin, alam ng Panginoon. Kung tayo ba'y namumuhay ng tama sa harapan niya. So sa buhay natin, bakit madalas nagagamit natin yung bibig natin sa pagsasalita ng masama? So tayo mga kapatid, sa palagay niyo ba, every time na hindi kayo nagte-testimony, every time na hindi kayo nagsasalita, sa palagay niyo ba hindi kayo nagkakasala? Sa palagay niyo ba, sa bagay na yun hindi tayo nagkakasala? Nagkakasala tayo. Alam niyo kung bakit? Sa paanong parang tayo nagkakasala? Inaangkin natin yung parangal na dapat sana sa Panginoon. Imbis na pasalamatan ninyo ang Panginoon, nakikita ng ibang tao yung mga gawa ninyo. Dahil hindi nyo pinaparangalan, hindi nyo tinetestify ang patungkol sa lahat ng ginawa sa inyo ng Panginoon. Ang mga tao hindi nila alam yung kwento ng buhay mo. Ang alam lang nila, masipag ka, matyaga ka, kaya nga narating mo yung ganyang buhay. Ang alam lang nila, matatag ka sa pananampalataya, napagtagumpay mo lahat ng pagsubok nila kasi mataas yung pananampalataya mo. Pero hindi nila alam, yung lahat ng iyan ay dahil sa Panginoon. Pero bakit hindi alam ng mga tao yun? Kasi nga, inako mo yung parangal na dapat sana sa Panginoon. Diba? So, ibig sabihin, ikaw ang napaparangalan imbis na ang Panginoon. Inspired yung mga tao sa iyo, sa buhay mo. Hindi sila na-inspired sa Panginoon. Na manampalataya sana sila sa ating Panginoon. Ang sa atin ay ikwento natin yung buhay natin. Para na sa gayon, mapasalamatan natin ang ating Panginoon at maparangalan pa natin siya. At yung mga tao na makakarinig ng ating mga patotoo ay magkakaroon sila ng pananampalataya. Kaya nga itong Biblia na ito sa aklat ng Hebrew, isinulat yung kwento ng kanilang buhay. Nung sa gayon, magkaroon tayo ng idea kung paano ba tayo lalakad sa pananampalataya. So tayo man, nagte-testimony tayo para na sa gayon yung mga kapatiran natin, alam nila kung paano sila lalakad sa pananampalataya. So paano yan? Dahil nga hindi tayo nagte-testimony, hindi alam ng mga tao kung paano sila lalakad. Ang alam lang nila, Kristiyano tayo. Ang alam lang nila, matyaga tayo, matibay tayo sa pananampalataya. Pero hindi nila alam, lahat ng ito dahil sa pananalangin, dahil sa pagtsatsaga natin, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil hindi nila alam na lahat ng ito ay gawa ng Panginoon para sa atin. So, tayo mga kapatid sa buhay natin, huwag nating ikaila ang Panginoon. Dapat alam ng mga tao yung kwento ng ating buhay. Kahit na ito man ay isang kwento na kung saan sinasabi natin ang ating mga kasalanan. Alam niyo, the more na pinapatotohanan natin ang ating mga kasalanan, mas naitataas natin ang ating Panginoon. Diba? So, kaya nga, hindi sa atin ang lahat ng ito. Kaya huwag nating angkinin yung mga bagay na parangal para sa Panginoon. So, kaya nga sabi sa Mateo chapter 19 verse 26, ang sabi niya, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi sa sarili nating kakayahan. Hindi sa sarili nating kakayahan kung bakit nagagawa natin ang mga bagay nito. Pero bakit inaangkin natin yung karangalan mula sa ating Diyos? Di ba dapat si Lord yung pinaparangalan natin kasi nga hindi natin kayang gawin. Si Lord yung may gawa niyan. Nakakalimutan na ba natin na ang Panginoon mismo ang siyang nagbibigay ng pagpapala para sa atin? Si Lord, siya lang ang nagbigay sa atin ng mga pagpapala. Siya mismo, sa Kanya mismo nanggagaling ang lahat ng pagpapala na ating natatamo. Kasi nga hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay.
Kaya nga mga kapatid, sinasabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, lahat ng gantimpala na pagpapala ay mula sa Diyos pala. Diba malinaw? Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Ngunit nananalig tayo sa Panginoon, pero hindi tayo naniniwala na yung gantimpala na yan ay galing sa Diyos. Bakit? Dahil nga hindi tayo nagpapatotoo, nagtitestimony na galing yan sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyan ng kaluguran. So dahil sa pananampalataya na meron tayo, pinagpapahala tayo, at nang sa gayon, mabibigyan natin siya ng kaluguran through testimony. Na itataas natin ang ating Panginoon dahil hindi sa sariling sikap, kundi sa pagpapahala mula sa ating Diyos ang lahat ng meron tayo. Kaya nga mga kapatid, i-testify natin sa buhay natin si Lord. I-testimony natin, parangalan natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang layunin natin kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit pinagpapala tayo ng ating Panginoon sa buhay natin. Ang bawat pananalita, ang bawat gawa natin sa buhay natin ay mahalaga. Ang bawat pananalita natin, lahat ng yan ay isinusulat sa aklat ng buhay, especially yung mga kasalanan na meron tayo. Na isusulat sa aklat ng buhay. Sa araw na humarap tayo sa Diyos, sa araw na iyon, aling kwento kaya ang ipapakita sa atin ng Panginoon? Diba, yung kwento ng mga tao nakapunta ng langit, ipinapakita sa kanila yung isang screen na kung saan yung naging buhay nila. Na kung saan wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. So ang tanong dito, alin kayang kwento ang ipapakita sa atin ng Panginoon? Alin kayang kwento ang tumatak sa harapan ng Panginoon? Yung kwento kaya ng kung saan namumuhay tayo sa kasalanan? O yung kwento na kung saan naging tapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon? Katulad ng mga mananampalataya na itala, naging tumatak sa puso ng ating Panginoon yung kwento na kung saan nanalig sila sa Panginoon. So tayo, sa buhay natin, yung kwento kaya ng mga mabubuting bagay o masasamang bagay na ginawa natin nung nabubuhay tayo sa mundong ito. Isipin natin mabuti mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na baguhin yung sarili natin through repentance. Baguhin yung sarili natin na kung saan hindi natin kayang gawin na makapunta ng langit sa sarili lang natin. Kundi dahil sa habag mismo ng Panginoon, kinakailangan nating sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan nating isuko ang lahat sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan natin tanggapin sa buhay natin ang ating Panginoon. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, isipin natin mabuti. Ang bawat pananalita, ang bawat galaw, ang bawat pag-iisip ay mahalaga. Kasi nandyan yung anghel na isinusulat ang bawat ginagawa natin sa aklat ng buhay. So, sinasabi sa Pahayag chapter 20 verse 12, ang sabi niya, nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So, ibig sabihin, hahatulan tayo batay sa kwento ng buhay natin nung nabubuhay tayo sa mundong ito. So, hawak natin yung kapalaran
na meron tayo ngayon. Dahil nilikha tayo ng ating Panginoon na may kanya-kanyang desisyon. Desisyon natin na mamuhay sa kasalanan. Desisyon natin na mamuhay na may kabanalan. Habang nabubuhay tayo, hawak natin yung desisyon. Pero hindi natin hawak ang buhay o kamatayan. Wala sa atin yung may karapatan kung kailan tayo mabubuhay o kung kailan tayo mamamatay, nasa Panginoon mismo. Pero hawak natin ang desisyon. Kung tatanggapin ba natin sa buhay natin si Kristo o hindi. Kung mamumuhay ba tayo na maayos, na naayos sa kalooban ng Panginoon o hindi. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti. Habang nabubuhay tayo, ano yung kwento ng buhay natin ngayon? Nasa kwento ba tayo? Nasa pahina ba tayo na kung saan ang puro kwento natin is nasa kadiliman tayo? O yung kwento ng pahina na meron tayo ngayon ay naisusulat na namumuhay tayo sa liwanag. So anong kwento natin ngayon sa buhay natin? Sa araw na iyon, nakakasiguro ba tayo na tayo papasok ng langit? Sigurado ba tayo na makakapasok tayo ng langit? Nakakasigurado ba tayo para sabihin natin, Lord, handa na akong pumasok sa langit? So, hindi tayo sigurado. Walang kasiguraduhan ng bawat isa dahil hindi natin alam kung sapat na ba yung ginawa natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung lahat ng ginawa natin ay sapat na yung kwento natin para makita ng Panginoon na tayo'y karapat-dapat na pumasok ng langit. So, para sa mga naunang mga mananampalataya, para sa kanila, nag-iwan sila ng kasaysayan na hindi malilimutan ng Diyos at ng tao. Yun yung ginawa nila mismo. Yung sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Namuhay sila sa pananampalataya. Tayo kaya, anong kwento na tatatak sa isipan, sa puso at ng mga tao? O sa isipan o sa puso ng Diyos? Ano kaya ang kwento na masasabi na yung pananalig natin o pananampalataya natin ay magbibigay ng inspirasyon sa mga tao? Ano kaya ang kwento na yan? Masasabi ba natin sa harapan ng Panginoon o sa harapan ng mga tao? Ipagmamalaki ba natin? Ministry. Siyempre, ministry. Yan ang masasabi ko na kung saan tatatak sa harapan ng Panginoon. Pero, hindi pa tayo, sinasabi sa inyo, hindi pa tayo dumarating sa point na kung saan nag-aalay tayo ng dugo dahil sa ministry natin. Hindi pa tayo dumadating sa point na kung saan mag-aalay tayo ng buhay para sa ministry. Kaya nga hindi natin masasabi, dahil sa ministry, tayo makakapunta ng langit. Dahil sa ministry, tatatak sa puso ng Diyos na tayo makakapunta ng langit. Kaya nga, sa panahong ito, di tulad ng naunang mga mananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, hindi tulad ng mga naunang mananampalataya. Ang panahong ito, ang henerasyong ito, ang mga tao, kahit sabihin mong nasa ministry sila, on and off. Off, on and off. Upside down. Kung mamuhay sa pananampalataya. Kung ikukumpara nung unang panahon, wala silang ibang ginagawa kundi manampalataya sa Panginoon kahit na alam nila buhay ang kapalit. Alam nila na sila'y papatayin. Alam nila na susunugin sila ng buhay. Alam nila pupugutan sila ng ulo. Alam nila na hahatiin sila sa dalawa. Alam nila ipapakain sila sa leon. Lahat ng yun. Alam nila, pero bakit sila nagpatuloy sa pananampalataya? Dahil buong puso silang nananalig sa Panginoon. Pero sa henerasyong ito, yung mga tao sa pananampalataya, on and off. Upside down kung manampalataya sa Panginoon. Ganon yung buhay ng pananampalataya sa panahong ito. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, may makita pa kaya ako? May madatnan pa kaya akong sumasampalataya pagdating ko? Pagbalik ko dito sa mundong ito para sunduin yung mga mananampalataya. Kasi yung mga tao, upside down na sila sa pananampalataya. Para bang hindi na nakalimutan na nila na ang kwento ng kanilang buhay ay nakasaad sa aklat ng buhay.
So tayo mga kapatid, magaling lang tayo sa ministry. Hindi natin may kakailayan dahil binigyan tayo ng gift of Holy Spirit. So ang bawat isa sa atin may kakayahan na umawit, kumanta, lahat sa instrument, mag-share ng gospel. Magaling tayo. Kasi nga, nasa atin na yung gift of Holy Spirit. So nagagawa lang natin yan dahil sa gift of Holy Spirit. So, pero ang tanong, nalulugod ba sa atin ng Panginoon? Kung hindi naman bukal sa puso natin, hindi naman bukal sa puso natin yung pagsunod sa Panginoon, kundi yung napipilitan lang tayo, nagiging kabigatan pa nga sa atin yung bagay na bigyan tayo ng ministry, di ba? Bigat na bigat tayo dahil isa pang iisipin natin yan, nagagampanan. Para bang ginagawa natin yung mga bagay ng ministry natin kasi no choice tayo. Kasi lumagda tayo ng kasunduan na dapat nating gampanan yung tungkulin na meron tayo. So, wala sa puso natin. So, isipin natin, nalulugod ba ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon? So, sa harapan ng mga tao, nagagawa natin ang ating mga ministry, nakikilala tayo bilang mga ganap na mga Kristiyano. Nakikilala tayo, nakikita tayo ng mga tao na namumuhay na may kabanalan, na talagang tagasunod tayo ni Kristo. Kasi yun ang pinapakita natin sa harapan ng mga tao. Pero, kapag tayo na lang na nag-iisa, ganun kaya tayo. Madali nating ipakita sa mga tao na banal tayo. Madali nating gawin yung mga bagay na yan kasi nga, nasa harapan tayo ng maraming tao. Madali tayong magpanggap. Pero kapag once na nag-iisa na tayo, ano kayang kwento na ginagawa natin? Madalas, gumagawa tayo ng kasalanan na hindi nakikita ng mga tao, na hindi alam ng mga tao yung mga bagay na kasalanan na meron tayo. Madalas, ang pinagmumulan ng kasalanan, yung mga gadget. Kasalanan sa loob ng gadget na hindi alam ng mga tao. So, namumuhay tayo sa kasalanan, sa kahalayan, sa kalaswahan, lahat ng pamumuhay na kayang gawin na mag-isa ng isang tao, na hindi nakikita ng ibang tao. Pero tayo, ginagawa natin, pero inililihim natin yan. Pero ang Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ang lahat ng yan, nakikita ng Panginoon. So lahat ng mga ginagawa natin ay sinusulat sa aklat ng buhay. Kahit na wala pang nakakakita sa iyong mga tao, na isusulat sa aklat ng buhay, lahat ng kasalanan na meron tayo. So mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, yan ba'y katanggap-tanggap? Nagagawa natin yung ministry natin, pero wala sa puso natin ang ginagawa natin. Hindi totoo yung sa puso natin yung paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Napipilitan lang tayo. So, kaya nga, anong sabi sa Mateo chapter 15 verse 8? Ang sabi niya dito, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Madali magpanggap, madaling magsalita ng mga salitang kabanal-banalan. Madaling kumilos na ikaw ay isang banal. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Hindi sa puso nanggagaling yung ginagawa nating ministry o paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Hindi mula sa puso yung pamumuhay natin na may kabanalan, kundi pakunwari lamang, pakitang tao. Ang sinasabi ng Panginoon, sa harapan ng mga tao, banal ka. Pero kapag mag-isa ka na lang, na walang nakakakita, hindi ka makitaan ng kabanalan ng Panginoon. Hindi ka makitaan ng Panginoon ng sincerity ng pananampalataya. Sa harapan ng mga tao, pinapakita mo, ikaw ay isang tagasunod ni Kristo. Pero pag ikaw ay mag-isa na, kasamaan ang kumikilos sa puso mo.
Kaya nga nasasabi ng Panginoon yan. Sa harapan ng mga tao, pakunwari lamang yan. Pero, hindi yan mula sa puso. Kaya nga yung paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon, kahit na magawa niyo po yung ministry niyo, pakunwari lang yan. Kasi alam niyo sa puso niyo, bigat na bigat kayo sa ministry niyo. Hindi niyo magawa yung tungkulin niyo ng tama. So, maaari nating itago sa mga tao, pero sa araw na tayo humarap sa Panginoon, ano sasabihin sa atin ng ating Panginoon? Alam natin yung bagay na sa Matthew chapter 7, 21-23. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yun ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Kasi lihim. Pakunwari lang yung pagsamba natin. Pakunwari lang yung banal-banalan tayo. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng masama. Pero sa harapan ng Panginoon, siyempre expected natin. Pararangalan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero nagulat tayo, magugulat na lamang tayo, sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So, ano yung ibabalandara natin sa ating Panginoon? Lord, di ba naglingkod naman ako sa iyo? Di ba nangaral naman ako sa iyo? Patungkol sa iyong mga salita, di ba nagawa ko naman ang tungkulin ko? Di ba nagpalayas pa nga ako ng dyablo? Di ba lahat ng yun ay ginawa ko sa pangalan mo? Kasi expected natin na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ministry na meron tayo. Pero hindi natin nalalaman na nakikita pala tayo ng Panginoon tuwing mag-isa na lang tayo. Alam ng Panginoon kung anong klaseng pamumuhay na meron tayo, kung anong kasalanan na meron tayo. So, sa Kanya, sa puso natin, hindi tayo namumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. So, hindi tayo nagiging bukal sa puso natin, napipilitan lang tayo. Kaya nga sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karinang langit. Kundi, ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So sa ministry natin, kapag ayaw natin talaga. So sa ministry natin, hindi tayo mapilit. Si Lord yung nag-a-adjust sa atin kapag masama yung pakiramdam mo, kapag masama yung tama ng puso mo, kapag may sama ka ng loob, hindi ka mapipilit sa ministry mo. Hindi ka maaaring maglingkod kasi hindi mo kaya. So, ibig sabihin, kapag ayaw mo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama, yung papasok sa langit. So, sa palagay niyo ba, kapag kayo'y nasa ministry at ayaw ninyong sundin, ayaw ninyong gampanan yung tungkulin ninyo, sa palagay niyo ba accepted sa Panginoon yon? Ang nangyayari na mas nasusunod ang inyong kalooban kaysa sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa atin, sa buhay natin, bilang mananampalataya, ginagawa natin ang lahat ng gusto natin. Kung anong decided natin, masusunod tayo. Diba? Hindi tayo nagpapailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo nagpapailalim sa tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Emotion, yung pinapairal natin. Sa ministry, hindi po emotion ang pinapairal. Anong dapat natin pairal? Pananampalataya. Tignan ninyo yung mga naitala sa Biblia. Palagay niyo ba hindi sila dumanas ng pag-uusig? Mas matindi yung pag-uusig nila. Kamatayan ang naghihintay sa kanila. Pero tayo, problema lang. Ayaw na natin gawin ang ministry. Problema lang. Nakarinig lang kayong review kung ayaw niya na. Nasasaktan na kayo. Ayaw ko na. Sumusuko na tayo sa pananampalataya. Pero sa kanila, yung mga taong mananampalataya noon, nakaabang sa kanila yung leon, nakaabang sa kanila yung lagari, na kung saan papatayin sila, nakaabang sa kanila yung mga bato, na kung saan babatuhin sila hanggang sa mamatay. Lahat ng yun ginawa nila dahil sa pananampalataya. Hindi emotion. Kundi ginawa nila yun, sinunod nila ang kalooban ng Panginoon na may pananampalataya.
Sa atin, malaya ka magsimba. Malaya ka magpuri. Walang babato sa iyo. Walang naghihintay sa iyong lagari para hatiin ka sa dalawa. Wala. Pero problema, isusuko mo yung ministry mo. Hindi mo gagampanan yung ministry mo. Katanggap-tanggap ba yun sa harapan ng Panginoon? Sino nagmamalaki? Sasabihin mo, Lord, ginawa ko naman ang ministry ko. Aba anak, ginagawa mo nga ang ministry mo, pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo dahil hindi ka mapilit. Ginagawa mo lang tuwing gusto mo lang. Tuwing masaya ka. Tuwing pinagpapala ka. Yun, tuwing puspos ka ng Holy Spirit, ginagawa mo yung tungkulin mo. Paano kung bigyan ka ng pagsubok? Ano sabi ni Hope? Pagpapala lang bang tatanggapin natin? Hindi ba natin dapat tanggapin yung mga paghihirap? Di ba? Sa kabila ng mga problema na dumating kay Hope, nagawa pa niya sumamba sa Panginoon. Nagawa pa niyang gawin yung tungkulin na sumamba sa Panginoon. Hindi niya nakalimutan ng Panginoon sa buhay niya. Pero tayo, problema. Nakakalimutan natin ang Panginoon, pero ang problema, hindi natin makalimutan. Bakit natin kinakalimutan ng Panginoon araw na lang ng linggo? Minsan lang sa isang linggo, hindi mo magawa. Paano kung wala yung worship leader? Paano kung wala yung drummer? Paano kung wala yung gitarista? Paano kung wala yung mga assistant worship? Paano? Paano kikilos yung pagsamba? Hindi tayo nakatuon sa ibang tao. Hindi tayo sumasamba sa tao. Pero paano? Paano magagampanan yung buong service kung wala yung isa? Diba? Parang nangangapa yung mga tao dahil kulang. Sa palagay niyo ba, dahil nagawa ninyong ministry ninyo, katanggap-tanggap yan sa Panginoon? Kasi nga, nagkakagulo na. Dahil hindi naman niya ministry, ginagawa niya yung ministry niya. Inako niya yung ministry na hindi mo naman para sa kanya. So, nagkakagulo yung mga tao. Binigyan tayo ng kanya-kanyang ministry ng Panginoon. Pero bakit hindi natin ginagampanin yung tungkulin na meron tayo? Sa harapan ng Panginoon, nagiging katanggap-tanggap ba ito? 6 na araw, pwede tayong maging handa. Pagdating ng araw ng linggo, dun ka pababagsak. Sa palagay niyo ba, may pagmamalaki natin yan sa Panginoon? Hindi natin yung may pagmamalaki dahil ginampanan lang natin yung tungkulin natin, pero hindi natin nagawa ng tama. So, anong nangyari kay Lucifer? Dahil hindi niya nagampanan ng tungkulin na meron siya, anong ginawa sa kanya? Tinanggalan siya ng posisyon. Dinala siya sa impyerno. So tayo, sa palagay ba natin, dahil lang sa ministry na nagampanan natin ito, tama na? Hindi. Tayong lahat ay magkakaisa. Iisa tayong lahat. Paano? Kung sabihin ko sa inyo, paano kung wala yung pastor? Pwede ba siya mag-absent? Pwede ba mag-absent yung pastor katulad ng ginagawa ng bawat isa sa atin? Absent muna ako. Pwede ba? Pwede ba mag-absent si pastor? Okay lang sa inyo? Si Brother Bert yung mag-preaching ngayon? Palagay nyo, papayag siya? Hindi siya papayag. Kasi sasabihin niya, hindi ko tungkulin yan. Ba't ko gagawin yung tungkulin na meron ka? Iba yung tungkulin na binigay sa akin ng Panginoon. Yun ang dapat kong gampanan. Ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang parte. May mga kamay, may mga paa, may mga tenga, may mga mata, may bibig, may ilong. Ang bawat isa ay kumikilos batay sa kanyang ibinigay sa kanya ng Holy Spirit. Hindi natin pwedeng akuin yung ministry ng ibang tao. Alam niyo kung bakit? Dito natin malalaman kung bakit hindi pwede na akuin. Pero mapalad yung tao na umako ng ministry ng ibang tao. Amen. Alam niyo kung bakit? Sa ministry na ito, malalaman natin, mga kapatid, hindi ba tayo natatakot na one day, pagbalik ninyo, wala na sa inyo ang Holy Spirit. Bakit?
One day, magtataka ka na lang, bumalik ka sa ministry mo. One day, hindi mo na ramdam sa puso mo yung Holy Spirit. Parang may iba. May kakaibang nangyari. Umalis ka lang, nag-absent ka lang, pero bakit biglang, boom! Parang iba yung nararamdaman ko. Parang kahit nagagawa ko na yung ministry ko, parang may kakaiba na ngayon. May kulang. Hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Alam niyo anong kulang? Wala na sa iyo yung Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung ministry na meron kayo, mahalaga. Yung kwento na yan sa buhay ninyo. Maaring magampanan natin yung ministry natin, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo madadaya yung sarili mo dahil alam mo sa sarili mo na hindi mo naramdam yung Holy Spirit. Alam nyo, katulad na sabi ko sa inyo, si Lucifer, binigyan ng pagkakataon, posisyon, na kung saan siya yung worship leader. Pero dahil nagpabaya siya, inalis sa kanya ng Panginoon yung bagay na posisyon na meron siya. Kaya nga tayo mga kapatid, hindi ba tayo natatakot na baka wala na sa inyo yung Holy Spirit? Pagbalik ninyo, ay ipinasa na sa iba yung posisyon dahil nagpabaya ka. Dahil sa kapabayaan mo, katulad ng kwento ni Judas Iscariote. Katulad ni Judas Iscariote, isa siya sa 12 apostol. So dahil sa nagpabaya siya, dahil siya mismo yung naging dahilan kung bakit naipako sa krus si Jesus. Sinong pumalit sa kanya? Si Matyas. Pinalitan siya ni Matyas sa posisyon na meron siya. So, si Haring Israel, si Haring Saul, unang hari ng Israel. Bakit siya pinalitan? Dahil hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Naramdaman niya sa puso niya na wala na sa kanyang Holy Spirit. Kahit hari ka pa, kahit maglingkod ka pa bilang hari, sa sarili niya, hindi na niya ramdam yung Holy Spirit. Hindi na nangungusap sa akin yung Holy Spirit, Lord. Nakiusap siya sa Diyos na ibalik sa kanya yung Holy Spirit, pero wala na. Naipasa na kay Haring David yung posisyon na dapat sa kanya. Sino pa? Yung aliping tumanggap ng 1,000 salaping ginto. So dahil sa katamaran na mayroon siya, ipinasa yung 1,000 salaping ginto doon sa may 5 salaping ginto. So ang bawat posisyon na meron kayo ngayon, na ibinigay ng Panginoon, may karapatan ng Panginoon na ibigay sa iba. Hindi ito pagmamay-ari ng bawat isa, kundi may karapatan ng Panginoon na ibigay ito sa iba. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mapalad yung tao umako ng posisyon ng ibang tao. So sa pagbabalik ng isang tao, pagbalik niya, maramdaman niya na wala na sa kanya ang presence ng Holy Spirit, huwag siyang magtaka. Dahil niloob ng Panginoon na maipasa sa iba yung posisyon na meron siya. Pero paano kung bigyan kayo ng posisyon? Siyempre, ayaw natin iyon. Ayaw natin tumanggap ng kabigatan. Ayaw natin tumanggap ng ministry. Kasi ayaw natin na-stress. Pero hindi niyo ba alam, once na tumanggap kayo ng ministry, once na tumanggap kayo ng posisyon, ibig sabihin, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yung bagay na iyon. Ibig sabihin, ikaw yung pinili ng Panginoon. Sa iyo ipinasa yung posisyon na dapat sa ibang tao. Pero bakit ayaw natin ng posisyon? Kasi nga, ayaw natin ng kabigatan sa buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, dati hindi ako mangangaral. Pero nung binigyan ako ng Panginoon ng panibagong posisyon na kung saan mangangaral na salita ng Diyos, ito'y panibagong kwento sa buhay ko. So tayo mga kapatid, sa bawat posisyon na meron tayo na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon, panibagong kwento sa buhay natin iyan. Kaya tanggapin ninyo yung mga posisyon na meron kayo, na binibigay sa inyo ng Panginoon. Dahil sa pamagitan niyan, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid,
Maaari nating itago. Maaari nating itago yung tunay na katauhan natin sa isang sulok na kung saan ang Panginoon lang na nakakakita. So mga kapatid, mabuti man o masama, bakit mahalaga na tayo'y manalangin sa harapan ng Panginoon? Bakit mahalaga sa araw-araw na tayo'y dapat mag-pray at mag-repent sa kasalanan? Sa palagay niyo, bakit mahalaga yun? Alam niyo kung bakit? Kung iniisip niyo, wala naman akong kasalanan para magsisi sa Panginoon. Wala naman akong nagawa pagkakasala, bakit ako magre-repent? Sa mga kasalanan na meron ako, meron tayong kasalanan. Meron tayong kasalanan ang bawat isa sa atin. Meron tayong tinatagong mga kasalanan na tayo mismo, may lihim tayong kasalanan. Kahit yung asawa mo, kahit yung kaibigan mo, kamanggagawa mo dito, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang tinatagong kasalanan. May mga lihim tayo. Kahit nga yung pag-uugali na meron tayo. Yung bagay na yan ay dapat nating ipagsisi sa kasalanan sa Panginoon. Dapat tayo mag-repent, maging ang pastor, maging ako man. Lahat tayo pantay-pantay. May kanya-kanya tayong kwento sa harapan ng Panginoon na kung saan dapat natin itong i-repent. So mga kapatid, lahat tayo ay may kwento. Ang bawat isa sa atin may kasamaang itinatago sa harapan ng mga tao. Bakit mahalaga yung repentance everyday? Nag-iisip yung mga tao, bakit kinakailangan umiyak everyday? Bakit kinakailangan pang i-confess na tayo'y humingi ng kapatawaran? Alam niyo sinasabi sa aklat ng Pahayag chapter 7 verse 15, 13 to 14. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ito yung kwento ni Juan. Sabi niya, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. So, alam niyo kung ano yung kapighatian niyan? Alam niyo kung ano yung kapighatian na yun na ginawa nila? Yun yung tumangis sila. Tumangis sila sa sobra dahil sa kasalanan nila. Yun yung kapighatian nila. So umiyak sila sa Panginoon. Sabi niya, nagtagumpay sila sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. So tayo mga kapatid, tumatangis tayo dahil sa mga kasalanan na meron tayo. So sabi nga ng Panginoon sa Lucas chapter 23 verse 28, mga kababaihan sa Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. So ibig sabihin, hindi tayo umiiyak sa Panginoon, kundi umiiyak tayo. Iniiyakan natin ang ating sarili at ang ating mga anak, ang ating mga pamilya. Anong dapat tayong iiyakan? Yung kasalanan na meron tayo. Kaya nga, mahalaga yung everyday na nanalangin tayo, nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga, everyday, isinusulat yung aklat ng buhay. Ang bawat isa sa atin, paano kung ang aklat ng buhay mo ay puro kasamaan? So, mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na siya'y dapat magsisi sa kasalanan everyday. Hindi lang minsanan, kundi everyday. Tumangis tayo sa harapan ng Panginoon. Pagsisihan natin at talikdan lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan. So tayo mga kapatid, mahalaga ang bawat pagkilos natin, ang bawat ginagawa, ang bawat iniisip, ang bawat salita natin. Lahat ng yan ay mahalaga dahil isinusulat lahat ng yan sa aklat ng buhay. So tayo mga kapatid, ano yung kwento na maisusulat sa aklat ng buhay? Hawak natin yan, mabuti o masama. Choices ng isang tao yan, kung paano siya mamumuhay
habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. So tayo mga kapatid, kung tayo'y naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng mga naunang mananampalataya, mamuhay tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nang sa gayon, maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ito mabura. Nang sa gayon, sa araw na tayo harap sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, nakikilala kita. Dahil sa mga mabubuti mong gawa, dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay papasok sa karya ng langit. So tayo mga kapatid, isipin ninyo kung ano magiging kwento ng ating buhay. Kung paano yung magiging takbo ng kwento ng ating buhay. So isipin natin mabuti kung paano tayo mamumuhay ngayon. Kung paano yung buhay bilang isang mananampalataya. So tayong lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon.